isasarado ang pintuan at lalabas ang puso kung ito'y kulay itim o kulay puti. Ang mga cardinals ay dadaan sa napakasulimni at sagradong ritual. Ito ay hindi ritual at ecclesiastical sa pamamaraan at nagpapaalala sa mundo na ito'y hindi isang political na pagpili, kundi isang banal na pagtawag. Number 7. Ang paglahok sa tinatawag na Pro Eliendo Papal Mass. Ito'y panalangin para sila ay gabayan bago ang kanilang pagpili at bago ang pintuan ay isasarado. Ang lahat ng mga cardinal electors ay magtitipon para sa banal na misa na tinatawag na Misa Pro Eliendo Romano Pontifici or Mass for the Election of the Roman Pontiff. Ito ay gawin sa St. Peter Basilica at bukas para sa publiko. Ang liturhiyang ito ay ordinaryo. Ito'y nagpaalala na ang simbahan ay pipili ng isang pinuno, hindi ayon sa pamamaraan ng tao, ngunit ayon sa pamamaraan ng kabanalan. Ang misang ito ay puno ng mga simbolo. Ang mga babasahin ay patungkol sa pagtawag ng mga pinuno sa banal na kasulatan tulad nila ni Moises, ni Samuel at ni San Pedro. At ito'y babasahin sa Dean of the College of Cardinals na naghihikayat sa malalim na pagninilay, pagkakaisa. Ang Basilica ay nababalot sa kabanalan ng insinso, ang solemning prosesyon, ang makalumang laki na panalangin. Ang lahat na ito ay nagbabago sa politikal na espekulasyon tungo sa seryosong reliyosong gawain. Ang liturhiyang ito ay nagdudulot ng pagkakaisa sa buong simbahan. Ang mga sumasampalataya ay nagtitipon kasama ang mga cardinals para sa panalangin. Nagpaalala sa mga electors na hindi sila bubuto sa ngalan lamang ng iisang tao, ngunit ito'y ginagawa para sa buong simbahan. Para sa mga cardinals, ang misang ito ay verse 6. Ang paggawa ng solemning panunumpa para sa sekretong hakbang, pagtatatak sa kanilang mga salita. Pagkatapos ng misa, bawat cardinal ay magsagawa ng solemn oath of secrecy. Isang panunumpa na hindi ipaalam kung anuman ang mga pangyayari sa loob. Ito ay isang malinaw na tradisyon na hindi nagbabago at ang panunumpa na ito ay tungkol sa lahat ng mga detalye sa Papal Conclave. Ang diskusyon, ang debate, at ito ay hindi lamang na panunumpa hanggang matapos ang conclave, ngunit ito'y hanggang sa kamatayan. Bakit ganito? Dahil ang kaganapan sa pagpili ng Santo Papa ay hindi ito dapat ipaalam ang buong detalye sa media. Ito'y isang sagradong pagpili at pinaniniwalaan na ang banal na espiritu ay lihim na kikilos. Ang mga seryosong paglabag sa panunumpang ito ay magdudulot sa pagtitiwalag o excommunication. May pangyayari kasi sa kasaysayan na ang mga lumalabas na impormasyon sa conclave ay nagdudulot ng iskandalo. Kahit ang mga support personals tulad ng mga tagapagluto, mga doctors, mga translators ay gagawa din sa naturang panunumpa. Lahat ng mga cellphones ay kukunin, ngunit ang surveillance sa mga pangyayari sa conclave ay mananatili. Ang buong Vatican ay naka-lockdown mode at ang panunumpang ito ay hindi patungkol sa takot, kundi sa tiwala. Ito'y kasunduan sa bawat kardinal at sa Diyos. Ito'y palatandaan na ang conclave ay hindi isang parliamentary, kundi isang panalangin. Number 5. Ang mga kardinal ay pinuputol ang ugnayan sa mundo. Walang cellphones, walang internet, at walang bisita. Ang pakipag-usap ay sinusubaybayan din. Bakit inilayo sila sa mundo? Dahil ang Papal Conclave ay isang paraan sa pakipagtagpo nila sa Diyos at hindi sa pangangampanya sa media. Ang mga cardinals
ay inilayo sa mundo para mailayo sa impluwensya ng politikal, nasyonal at ideological upang kanilang pakinggan. Tahimik na pagninilay ay isang yugto sa pagpakipagsama sa banal na espiritu. Bago ang pintuan ay isarado, bawat kardinal ay papasok at uupo sa kanilang upuan na tahimik. At sa itaas nila, nagpaalala ang gawa ni Michael Mangunguna sa maikling panalangin. Ang kanyang mga salita ay hindi politikal. Ito'y isang imbitasyon sa bawat isa na isusuko ang anumang pagmamalaki sa sarili at nagpapaalala na ang simbahan ay nagpatuloy sa loob ng 2,000 taon, hindi dahil sa kanyang sariling pamamaraan, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Bawat kardinal ay tatandaan ang kanilang panahong tinatawag sila sa bukasyon. Tatandaan din nila ang panahon sa kanilang pagkakamali at ang kanilang pag-asa. Ang panahong ito ay napakasagrado. Wala pa ay hihinto sa pag-uusap, ang tinig ng Diyos Espiritu naman ang nagsimulang pakinggan. Pangatlo, ang pagrerepa para sa pag-ayos ng mga baluta. Sa lumang kasanayan ng conclave, ang mga cardinals ay hindi magtuturo batay sa hierarchy at sa seniority, kundi magraraffle sila. Ito'y kabilang sa 3 scrutineers, ang tagabilang ng mga baluta at ang 3 enfermatical. Ang mga apostoles ay nagrerepa sa pagpili kay Matias noon sa gawa ng mga apostoles. At ito'y nagpapahiwatig na pinapatnubayan sila sa banal na espiritu. Itong ritual na ito ay isang pagpakumbaba. Tinanggal ang ambisyon sa proseso. Walang pinahintulutang mga ngampanya sa kanilang pagbubuto. Ito'y para sa serbisyo at hindi para sa karangalan. Ang pangalan ay binabasa ng malakas. Ito ay isang paraan na ang bawat hakbang ay banal kung ito'y isusuko sa Diyos. Number 2, ang pagpasok sa kapilya habang nag-aawit ng Veni Creator Spiritus. Ang pagtawag sa banal na espiritu. Ang mga cardinals ay aawit ng Veni Creator Spiritus. Etong awit na ito ay napakaluma na, mahigit 1,002 taon na. Come, Creator, Holy Spirit, visit the mind of the people. Ang simbahang Katoliko ay naniniwala ng Espiritu Santo ay isang persona, aktibo na gumagabay sa buong simbahan Katoliko. Number 1, ang pagdeklara sa salitang extra omnes. Bago isasarado ang pintuan, ito ang huling salita na marinig bago magsisimula ang papal conclave. Ang Latin na salita na extra omnes, nang ibig sabihin, bawat isa na hindi kasali sa papal conclave ay lalabas na. Ito'y ipahayag ng Master of Papal Ceremony na ang lahat na hindi mga cardinal electors kailangang lalabas na at ang pintuan ay isasara na. Ang mananatili ay ang College of Cardinals at ang bulong ng banal na espiritu at magsisimula na ang proseso na walang kaugnayan ang media, ang gobyerno, kahit ang kasaysayan, ngunit ang banal na espiritu at ang konsinsya ng bawat kardinal. At sa Sistine Chapel na ito na nababalot sa katahimikan na bago tayo gagawa ng malaking desisyon sa ating buhay, kailangan natin ang malalim na panalangin at ang paghingi ng gabay galing sa banal na